So ngayon, ang topic po natin is timely sa ating panahon. At ito nga po yung nais ng Diyos na ipaalam sa kanyang mga anak. Ang muling pagbabalik ng Panginoon Kristo. The second coming of Christ. Okay? So if you're there, nakaready na po yung ating mga gadgets, notebook, ballpen. Okay? Let us begin this lesson. The second coming. Ang mga palatandaan po ng pagbabalik ng Panginoon ay masyado ng halata. Masyadong kitang-kita na po natin yung pong mga palatandaan. At yung pong mga nakaraan ay yung pong mga palatandaan ngayon ay nababasa pa lang natin before sa Scripture. Pero ngayon po iba na, nararanasan na po natin yung mga nababasa natin dati. Meron na po tayong mga nararanasan ngayon, hindi lamang nababalitaan sa television, but tayo mismo nararanasan natin yung mga panahong ito ng hindi pangkaraniwan. It is a crisis na hindi lamang sinasabi nila ng, halimbawa, ang bansang Pilipinas ay third world country, which I do not believe. No? That is a mind setting only. However, dati ganun pala mga balita. Pero ngayon, iba nang nararanasan natin. So, ito po yung sinasabi ng Bible na simula or pasimula ng kahirapan. Okay? Ito po yung isa sinasabi rin ni Paul sa Romans, nang sabi niya ay parang isang babae na nanganganak. Okay? Kasi meron pong ipinanganganak. Meron po kasing darating. At siya po ang ating Panginoon Kristo. Ang topic nito ay simulan po natin sa tanong ng mga disciple kay Jesus. Ang sabi sa Matthew 24 verse 3. Ang sabi ng Bible, as he was sitting on the Mount of Olives, the disciples came to him privately, saying, tell us, when will these things happen? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? Tinanong ng mga disciples si Jesus. Ang sabi ng mga disciple kay Jesus, ano ang mga tanda ng iyong pagbabalik? At mga tanda ng katapusan ng panahong ito. The end of this age or of the age. The signs of His coming. Ano ba ang sinagot ni Jesus Christ? Si Jesus ay sumagot at kanyang naihayag sa mga disciples kung ano yung mga palatandaan ng kanyang pagbabalik. Unang-una, false Christ and false prophets will arise. Nababasa po natin sa Matthew 24, verses 4, 5, 11, 23, 24. Ang kaya po narito sa mga signs, ang mas madalas pong banggitin ni Jesus ay, do not be deceived. Do not be deceived. Hindi lang po siya doctrine. Hindi lang po sa doctrine tayo, hindi dapat magpa-deceive. Pati po sa mga balita. Kasi po, mag-a-arise ang false Christ and false prophets. Magkukunwari po yung mga matataas na nasa tinatawag po nilang top of the world na mga malalaking kulto, sindikato at mga bankers. Naiisa po yan. At sila po yung magpapakunwaring para bang nasa kanila yung kaligtasan ng mundo. Kaya po, ang gagawin nila, kukontrolin lang economy, magkakaroon ng paghihirap, no? Sasadyain po nila yan para po sa bandang huli, meron po silang gagawing eksena na ang pag-asa nasa kanila lang. Okay? So, isa yon sa hindi tayo dapat magpadaya. Mga balita, hindi tayo dapat magpadaya. Yung lockdown ay nakita naman po natin na pag tinignan mo, tama eh. Okay? Tama na hindi magsama-sama ang maraming grupo ng mga tao na baka kasi magkahawahan. Pero, ang hindi ka magpapadaya ay ito. Dapat kita mo ang nasa likod nito. For all you know, ang unang gumawa nito ay China. Pagkatapos, ginawa nila itong model. Pagkatapos, ito ay ginaya na ng mga bansa. Na pagka ginawa mo naman, wala ka namang makitang mali. Bakit? Kasi tama. However, ano ang motibo sa likod? Yan po ang matindi. It is a mind conditioning.
Hanggang sa bandang huli, madali na mapasunod lahat ng mga tao. Pero dapat talagang sumunod tayo sa government. Kaya lang, ang hindi tayo magpapadaya ay what is their motive behind. Yung pong mga binabalita ng Chinese na maganda ng takbo ng kanilang bansa ngayon, yan po ay half-truth. Meron pong kaguluhan sa kanila. Pumapalag po yung mga tao dahil alam nila marami ng kasinungalingan ng gobyerno nila. Mga tao sa building, sumisigaw, lies, all lies. Meron po akong pinanood na, of course, Chinese ang sigaw nila, pero meron po kasing subtitle, kaya naiintindihan ko. Okay? They are happening now. Ngayon, false prophets, you know, the false prophets, false Christ, ito po yung malaking relihiyon na lumulod sa mga rebulto. Okay? At ang head po nila nasa Vatican. Ito po yung bulaang Kristo na marami po silang mga gagawin na hindi ko po kayang i-detalye ngayon. But anyway, ito po raw po yung mga palatandaan. So, ang ibig sabihin na ito, sinabi ng Diyos, ito yung mga sinabi ni Jesus Christ, this will be the signs. Ang false Christ and false prophets will arise. Narito na, kitang-kita natin. Alam natin ang mukha niya, napapanood natin sa television, nakikita natin sa YouTube, nakita natin sa FB, kitang-kita natin, kahit di natin banggitin ang pangalan niya. Ibig sabihin, narito na yung tanda ng kanyang pagparito. Okay? Next, there will be wars and rumors of wars. Yung actual na gera, nakita natin. Pagkatapos, yung mga girian ng mga bansa. Okay? So, sinabi rin ni Jesus Christ yan, magkakaroon ng mga digmaan at mga balita ng mga digmaan. Karoon po ng mga mapapanood kayo sa mga balita sa television, okay, na naghahanda na ang ganito para sa gera. Okay, actually, ang China is ready na. And, kaya lang, mas ready si Lord kaysa kanila. Yun lang, doon sila hindi pwedeng pumalag. Next, nations will rise against nation and kingdom against kingdom. Ang ibig sabihin, nation will rise against nation. May mga bansa talagang papalag sa sistema. At isa ron ang Pilipinas, sa future, papalag. Ang Israel. Next, famines and earthquake. Yung earthquake, pangkaraniwan na sa atin yan. Yung famine, nagaganap sa iba't ibang lugar. Okay? At ngayon, hindi po ito natural na famine. Artificial yan. Famine na sinadya. Ibig sabihin, wala talagang famine. Pero bakit magkakaroon? Kasi sinadya. Hindi ho si President Duterte ang gumawa niyan. Okay? Kaya lang may sitwasyon na nangyayari. At hindi po lahat ng mga tao pwedeng maabot kasi may mga taong nasa mga liblib na lugar, kahit nga hindi liblib na lugar Hindi na sila makapagtrabaho, hindi na sila makakain ng dating pagkain. Okay? So nagsisimula itong famine. But anyway, our government, the Philippine government, through the leadership of our President Rodrigo Duterte, he want every Filipino to eat ng tama. Kung ano yung tamang pagkain yan ang gusto niyang ibigay. Okay? But however, sa ibang, may mga kalaban ang ating, of course, sa ating pananampalataya, may kalaban ang Pilipinas. Ito po ay malalakas na bansa. Ito po yung gustong maghari-harian sa buong mundo, and they will create this artificial famine. Okay? Pati nga intelligence, artificial na rin Tama. Now, tribulations with great persecution against Christians. Ang sabi rito, at kayo ay dadalhin nila sa tribulation. They will bring you into tribulation. Hindi yung magkakaroon kayo ng kayo mismo dadalhin ang mga tao sa tribulation at sabi ni Jesus Christ, at kayo ay kanilang papatayin. Palagay nyo, sinungaling si Jesus doon. He is not lying, he's not a liar.
Ang sabi ni Jesus, dadalhin nila kayo sa tribulation at kayo kanilang papatayin. At ang sabi ni Jesus, they will kill you because of me. Ibig sabihin, mayroong kinalaman sa pananampalataya kay Kristo ang pagpatay. Kasi hindi tayo papayag na malagyan ng mark of the beast. Hindi tayo susunod sa kanilang gagawin na biometrics. Okay, national ID system. Nagsisimula na yan. So, pero tayo, hindi tayo papayag. Hindi tayo magpapasubmit sa Diablo. Okay? So ngayon, yun ang magiging dahilan kung bakit the nations will hate you. Bakit? United Nations will hate you. At sinong kausap dito ni Jesus Christ? The disciples. Jesus was talking to His disciples that time. Many will fall away from the Lord. Sipin mong mabuti ito, no? Dahil lamang sa trabaho, bibitiwan mo ang ministry mo. What's the bottom line? Money. Yung paglitaw pa lang sa church, hindi na magawa. Bakit? Kasi, kailangan ako ng pamilya ko. Ibig sabihin, ikaw ang Redeemer. You're the blessed Redeemer. Ikaw na ang tagapagligtas. And what else? Maraming dahilan ng mga tao. Kaya, nung ang mga tao ay tinawag ni Jesus Christ, may mga tinatawag si Jesus ng mga disciples, come follow me. Nagdahilan sila. Pero lahat ng dahilan nila, binasag ni Jesus. Kasi kung doon pa lang sa simpleng bagay, hindi mo na kaya. Hindi ko talaga kaya mag-church kasi busy po ako eh. Sigurado itatakwil mo si Kristo pagpataya na. Okay? Kaya, hindi pa nga nagkakaroon ng coronavirus eh. Many are falling away na eh. Hindi pa dumarating yung mark of the beast. Many are falling away. At ulit, nakakasa na yun. Buo na po yung panlagay. Buo na, para siyang tattoo. Ilalagay na lang sa tao. Lahat ng info nandun. Wala ka ng yung cash, yung bibilangan, 100, 200. Ito pa yung bayad ko. Wala nang ganun. Okay? Kasi lahat ng pinagtrabahuhan mo, doon papasok. Dito ilalagay yun eh. So, naroon sweldo mo. Pag bibili ka, ano mo lang. Diba? So, ganun ang kanilang plano. At buo na po yun. Ngayon, may kilalaman sa pananampalataya natin kay Kristo ang dahilan natin kung bakit hindi tayo papayag. At dahil doon, yung iba namang uma-attend ng church, baka ang iba may ministry pa. Dahil doon sa kahirapan na yun, tatalikuran nila si Kristo para lang makakain. Ang matindi roon, iniligtas nila ang katawan nila, pinahamak nila buhay nila. Okay? Mas mabuti pang pinatay ang katawan dahil kay Kristo, pero naligtas ang buhay mo. Yan ang sinasabi ni Jesus na, if you lose this life for my sake, you will have it. Okay? Pero pag nailus mo yung true life for the sake of your physical body, lalo kang mawawalan. Then, lawlessness will increase. Yung lawlessness, ito yung sinasabi ni Daniel na babaguhin ang batas. Yung sinasabi ni Prophet Daniel, they will change the seasons and times and babaguhin rin nila yung batas. Okay? Paano? Halimbawa, ang talagang pagkakalikha ng Diyos, ang mag-asawa, babae at lalaki. Pero inapprove ng marami sa United Nations na marami mga bansa, inapprove nila na pwede ng lalaki sa lalaki, babae sa babae.
Okay? Marami silang mga batas na ibababa na puro labag sa Diyos. At sisimulan nila yan. Actually, nagsimula na nga mga bansa. Nagsimula na sila. Ang tumanggi lang ay si Trump, si Duterte. I don't know kung ganun din ang Singapore. Okay? At ang Israel, tanggi sila dyan kasi nasa kanila yung batas ng Diyos. Okay? So ngayon, ito yung mga bansa na tatanggi. So the preaching of the gospel will be so intense. Lalo tayo magpipreach kasi ang buhos ng Espiritu, todo na ng Diyos. Magpipreach ng gospel. Kaya nga, mas lumalaki yung desire mo sa heart mo na i-share si Jesus ngayon. Mas tumitindi ngayon. Kasi yan ang kilos ng Panginoon ngayon. Okay? Kaya nga sabi sa 24:14, and this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. This gospel will testify to all the nations. Sa bandang huli kasi, hindi na technology ang pinaka-importante. Pero mahalaga yon sa mga deceive, sa mga nadaya. Napakahalaga sa kanila nun. Hindi yan salita ng Diyos. Pero sa bandang huli, ang mahalaga na sa atin, salita ng Diyos. Okay? Next, Jesus again spoke about the tribulation. Mapapansin nyo, nabanggit na niya ito, tapos binalikan niya. Sa verse 21, for then there will be great tribulation. Hindi ito tribulation. This is great tribulation. Matinding kahirapan sa Tagalog. Magkakaroon ng matinding kahirapan na hindi pa nangyayari mula ng pasimula ng sanlibutan ito hanggang ngayon. Okay? Meron pong darating na great tribulation na hindi pa nangyayari kahit noon. Pero pagkatapos niyan, hindi na rin yun mangyayari. The point is this, ang sinasabi ni Jesus Christ, this great tribulation is only for a period of time. Doon mangyayari ang great tribulation. Now, gaano katindi ang great tribulation? Ito ang sinabi. Ganito dinescribe ni Jesus kung gaano katindi, kung gaano kalupit yung matinding kahirapang darating. Hindi pa yung coronavirus na yan. Kalingkingan lang yan. Ang sabi rito, if those days, ibig sabihin, in the days of great tribulation, kung hindi yan paiikliin ng Diyos, walang taong mabubuhay. Walang taong masasave. But for the sake of the elect, wow, those days will be cut short. Dahil sa mga pinili, paiikliin ang panahong yun. Hindi yan habang panahon. Alam rin ni Satan na hindi siya habang panahon. Pero lahat ng na-deceive, okay? Lahat ng mga na-deceive sa United Nations, kala nila, pangmatagalan ang ginagawa nila. Pero, si Satan, alam niya, kaya nga deceive eh. Bakit? Kasi alam ni Satan yung totoo. Di ba, ang description ni Jesus kay Satan ay ama ng kasinungalingan. John chapter 8, verse 44. Sapagat siya ang ama ng kasinungalingan. Bago magsinungaling ang isang tao, alam muna niya yung totoo. Kasi kung di mo alam ang totoo, paano ako magsisinungaling? Alam ni Satan ang totoo. Ngayon, magsisinungaling siya. Pag naniwala ang tao sa kanyang pagsisinungaling, ang tao nadaya. Okay? Hindi panghabang panahon ang plano ng United Nations na kalokohan na yan. Dahil puputulin ng Diyos yan. So, ang maganda rito ang sinabi, alang-alang sa mga pinili, paiikliin ang panahong yun. Alang-alang sa atin, paiikliin. Sinabi ni Jesus na ito yung magiging great tribulation.
Ngayon, what will happen before the tribulation? Yan. Dito muna tayo. Naikat muna natin yung sinasabi ni Jesus sa Matthew 24. Okay, kasi kung titingnan mo yung mga scripture, pag titingnan mo, makikita mo yung sunod-sunod or the sequence of His coming. Bago magkaroon ng Great Tribulation, ano muna ang event na magaganap? Are you excited? Pag Great Tribulation, parang hindi tayo ma-excite, no? Nakakalungkot iba mga Christian, no? Christian. Nakakalungkot kasi, trabaho lang, tinalikuran ng ministry. Paano mo siya tatayuan pagdating ng Great Tribulation? Kasi ang nagiging katwiran na nga lang, bakit? Alam naman namin ang relasyon namin sa Diyos. Laging ganon. Parang walang pinagkaiba sa relihiyong iniwanan. Kasi ganon rin ang katwiran nila. Diba? Bakit? Alam mo ba ang relasyon ko kay Lord? Diba? Hindi mo ako pwedeng i-just because I know my relationship to God. So, ganon rin ang naging katwiran. Kaya lang, meron kasing plano ang Diyos. Gagamitin dapat tayo lahat, kaso ang iba ayaw. Gagamitin tayo lahat para ma-edify ang body of Christ kasi papadating nga si Jesus Christ. Binigyan tayo ng gifts, we have spiritual gifts, at ang gifts na yan, gagamitin natin ngayon. Pagkatapos nito, wala ka ng paggagamitan yan. Amen? Kaya habang ngayon, gamitin natin ang kaloob sa atin ng Espiritu. What will happen? Before the Great Tribulation happen, we will be caught up to meet Jesus in the air. Oy, ligtas. Now, yung caught up, hindi ko po binanggit ang salitang, hindi ko binanggit? Rapture, hindi ko siya binanggit. Kasi nga, nagiging debatable sa iba. Pero there's nothing wrong with the word rapture. Ang mali lang ay yung pag ang rapture, inilagay po sa maling panahon. Doon mali ang teaching. Pero the word rapture is not wrong. Kasi hindi naman English talaga yan eh. Caught up talaga ang English. That is salitang Latin, yung rapture, no? Anyway, we will be caught up to meet Jesus in the air. Tingnan natin. 1 Thessalonians 4:16. Anyway, hindi po lahat ng detalye na ilagay ko. Hindi lahat po ng detalye inilagay ko dito. Kasi masyadong mahaba, Tsaka natin pag-uusapan yon. First Thessalonians 4, verse 16. The Lord Himself shall descend from heaven with a shout. Kalam ko ng shout niya. Pero siya bababa galing sa langit. Pero hindi pa siya lalapag sa lupa. Bakit? May susunduin si Lord. Pero hindi sa lupa. Ito yata ang kantang Meet Me Halfway. Okay? With the voice of the archangel and with the trumpet of God, and the dead in Christ shall rise first. Ito na yung first resurrection. Kaya sinabi sa Book of Revelation, mapalad na makakasama sa unang pagkabuhay. Ito naman kung darat ng kung ng time na yun ay patay ka. Pero kung buhay ka naman, hindi resurrection ang para sa'yo. Ang para sa'yo ay translation. Pero, yung patay at saka buhay na pinili ng Diyos, yan ay babaguhin ng kanilang katawan. Pareho lang sila na magiging katawan. Glorified body. Katawan na walang kapintasan, na walang kasiraan, walang kamatayan. Okay? Ngayon, 1 Thessalonians 4:17. Tinan niyo yung sequence. Sa 16, ang mga namatay kay Kristo ay muling mabubuhay. Then, we who are alive.
Iba naman to para sa mga buhay. And remain will be caught up together with them. Ibig sabihin, sabay-sabay tayong kukunin. Will be caught up together with them in the clouds. Susunduin tayo in the clouds. Ganda, no? To meet the Lord in the... Saan natin siya i-meet? Hindi sa earth. Sa hangin, sa Tagalog. Tama. Sabihin sa kalawakan. Ganun na lang siguro. Sa space. Diba? We will meet Him in space. In the space. Okay? And so, pagka na-meet na natin si Lord, kasi ang ginawa ni Lord, sinundo tayo. Pero hindi sa earth. Okay? Ito yung mangyayari bago magkaroon ng 7 years tribulation. Hindi tayo kasama sa Great Tribulation. Ngayon, kung gusto mo makasama, di magpaiwan. Lord, pwede mo magpaiwan muna. Oo nga. Tama yun, tama. Lilinisin sila dito ng tribulation. Ayos. Makikita natin yan. Kaya gusto ko yung camera, kita rin kayo para, kasi sa YouTube, sa video, ako lang na nakikita yan. No? Sino kaya kausap na yung pastor? Diba? Anyway, di bale, paganda ng paganda, kita mo nakataas na, dati nakababa. Paganda na ng paganda yan. And so, we shall always be with the Lord. Wow. The word always. Pag nag-meet tayo, pag na-meet na tayo ni Christ sa air, we will always be with Him. What's the point? Dadalhin tayo sa heaven. Bago magkaroon ng 1,000 years reign on earth, mag-grocery muna tayo sa heaven, magagala, di ba? Mag-ano tayo ron, mag-banding sa heaven. Okay? Ngayon, kung saan naroon si Jesus, doon din tayo. Okay? Tingnan natin. The believers who were dead will be resurrected first. Do you believe that we will be trained in heaven also? May training tayo sa heaven. Why? We will reign on earth. Hindi yan basta yung mayroong orientation. Hindi basta orientation yan. Okay? Maraming ituturo sa atin si Lord. Tuturo na rin sa atin ang paghawak ng government. Amen? Dito kasi sa lupa, hindi natin alam kasi wala pa tayo sa panahong yun. Hindi natin alam, kahit mga pastor, paano ko ba hawakan yung government. Ang training natin dito is follow Jesus Christ. Okay? So the believers who were dead will be resurrected first. Then we shall be caught up with them with the clouds. Tayo mga aabutan na buhay. And we shall meet Jesus in the air. Aabutan in the sense na yung aabutan ng kanyang pag-descend pero sa air. Hindi mo na siya lalapag sa lupa. The word caught up in Greek is harpazo. Harpazo. Which means to seize. Ibig sabihin ay agawin. Pag ba agawin, dahan-dahan. Yung mga snatcher, dahan-dahan ba? Hindi. Mabilis yun. Okay? Catch away. Pluck. Parang bubunutin. Pull. Take. Kukunin. Ibig sabihin, kukunin tayo ni Lord. Ito yung totoong kinuha tayo ni Lord. So, the clear teaching of the Bible is this. Before the Great Tribulation, tayo ay magkakaroon na ng glorified body. We will not meet Him on earth but in the air, ayon sa Bible. Therefore, this meeting is not yet His return on earth. Hindi pa ito yung kanyang second coming sa earth. Hindi pa. Okay? Ngayon, how fast will it happen? Gano'ng kabilis? 1 Corinthians 15:51. Ito kasi ay mystery. Kaya sabi ni Apostle Paul,
I tell you a mystery. Ibig sabihin, yung resurrection natin at saka yung translation ay mystery. We shall not all sleep. Ibig sabihin, hindi lahat ng Christian sa time na yon, no, nakukunin tayo ni Lord, hindi lahat ng Christian ay patay. May mga Christians na namatay na. Ganyan na Apostle Paul, sina Peter, mga namatay na. Abraham, na Noah, matagal na silang patay. Ito yung great multitude na nakita ni John. Okay? Napakarami, isipin mo mula ng panahon yung kay Abel, di ba? Perhaps kay Adam, Abel, then lahat ng mga pinili ng Diyos hanggang sa panahon na may mga namatay pa ngayon. Silang lahat ay bubuhayin. Bibigyan ng katawan na walang kapintasan, walang kasiraan, an incorruptible body, and katawan na wala ng kamatayan. Okay? Hindi dinadapuan ng sakit, hindi dinadapuan ng kamatayan, walang kapintasan. Ang sabi ni Paul, we shall not all sleep, but we shall all be changed. Amen? Lahat tayo babaguhin. Sa panahong yon, yung mga patay bubuhayin at yung aabutan ng time niya na buhay ay babaguhin ang katawan. Pero gaano kabilis? Ha? Verse 1 Corinthians 15:52. In a moment. Paano pa malalaman ng tao na tayo kinuha ni Lord? Ito yung idea ng rapture, and which is true. Gaano kabilis ang isang kisap mata? Maghahanap ko, nasa ano, di ko na nakikita. Di ko nga alam kung saan napunta yun eh. Bigla na lang nawala eh. Hindi tayo pwede magpaalam sa mga pamilya natin na ano, yung ako nga po pala, rapture ako bukas tuloy alas 8 yata yun. Mag-ready na po kayo. Wala akong ganun. Okay? So, in a moment, in the twinkling of an eye, sa isang sandali lamang, in a moment, sa isang saglit, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at lahat ng mga nangamatay kay Kristo ay muling bubuhayin upang bigyan ng katawang walang kasiraan at lahat tayo ay babaguhin. Okay? Kaya mabibigo si Mark of the Beast sa atin. Kaya lang may mga abutan. Kaya ngayon pa lang, magpapogi ka na. Ngayon pa lang, magpakatotoo na tayo talaga kay Lord. Kasi si Lord totoo sa atin eh. Yung grace na nasa atin, totoong-totoo yan. Kaya grace and truth. Okay? Kung yung grace and truth, magpakatotoo tayo sa grace. Hindi yung ang grace ginagawang shield. Gagawa ako ng mali, total by grace naman eh. Ginagawang cover up, hindi ganun ang gamit ng grace. Actually, kalapastanganan nga sa biyaya ng Diyos yun eh. At maraming Christian, nilalapastangan ang grace. Okay? Insulto yun. Tama? Kasi, ang sabi ni Paul sa sulat niya kay Titus, ang grace ng Diyos, ang sigaw niya, no to ungodliness, no to unrighteousness. Yun ang gusto ng grace. Okay? So, tayong lahat, ilan tayong na-denggoy nung ginamit ni Satan ng salitang grace para gumawa tayo ng mali. Di ba? Pagkatapos tayo magkamali, sabihin natin, di ba, grace naman eh. No condemnation naman eh. Hindi nila alam kung paano gamitin ang truth. Yun ang problema. Ayan sabi ni Paul, wear the full armor of God. Ibig sabihin, dapat alam mong gamitin ang truth. Yun. Amen? Hindi yung pag sinabing full armor, lagi nasa isip mo, may demonyo sa kapaligiran, mga ganun. It has to do also with your maturity. Amen? At yung paglaban mo, kasi ang ginagawa ng kalaban, pinapadalan tayo ng mga palaso. Ang palaso na yun, mga idea. Lalagay sa utak mo, pero anong unang-una? Where the hell
Yung, di ba, belt of truth, breastplate of righteousness, helmet of salvation. Tama. The shoes of the gospel, sword of the spirit, mag-uusap ka doon. Mag-i-speak ka kasi ang sword of the spirit is the word of God. Ang salitang word of God doon, spoken word. Hindi yung sword of the spirit, kukunin mo yung Bible mo, tapos gaganon mo. Hindi ganun ang gamit nun. Yung nasa word of God, i-speak mo. Amen? Tapos, shield of faith. Amen? So anyway, tingnan natin. Pagkatapos tayong kunin ni Lord, ang sabi ni Paul sa Thessalonica, we will always be with the Lord. Tayo ay hindi na mahiwalay pa sa Kanya. Ibig sabihin kay Lord Jesus Christ. Okay? Lagi na natin siyang kasama. Ngayon, 1 John 14:3. Ang sabi ni Jesus sa mga disciples, actually, introduction nga niya, do not let your heart be troubled. Believe in the Lord, believe in God, believe in me also. Diba? Tapos ang sabi ni Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. Kung hindi totoo yan, hindi ko sana sinabi sa inyo. Sabihin, meron tayong mga mansion sa heaven. Okay? Ang sabi sa verse 3, kapag ako'y nakaparoon na at nakapaghanda na ng lugar para sa inyo, ako'y muling babalik and take you. At kukunin ko kayo. Ang tawag dito ay caught up. The word caught up means to take. The word rapture means to take. It's the idea of rapture, no? I will come back and take you. Ibig sabihin, kukunin tayo, wala tayo sa earth. Kung wala tayo sa earth, ibig sabihin, hindi pa yan ang second coming sa earth. I will take you to be with me, and you also may be where I am. Ibig sabihin, sabi ni Jesus Christ, basta kung saan ako pumunta, naroon kayo lahat. Kahit ilang milyon pa kayo, kung saan ako naroon kayo. Okay? Ngayon, after the Great Tribulation, ayan, natapos na. Tsaka babalik sa lupa ang Panginoon. Sa lupa na siya babalik. And this will be His second coming on earth. Kasi ang unang pagparito ay by birth. Ngayon naman, ang pagbalik niya is war. Okay? May gera na. So ngayon, dito tayo excited kasi makakabawi tayo, di ba? Zechariah 14:5. Medyo mahaba lang ho ngayon ng konti, no? Kasi nalate tayo ng konti pagsimula. Zechariah 14:5. And the Lord my God shall come, and all the saints with him. The Lord my God shall come. So si Jesus Christ ay God. The Lord my God shall come, and all the saints with him. Hindi siya Jesus, siya ay Jesus Christ. Yung Jesus na nagkatawan tao, tao talaga yun. He is Lord, and yet fully human. Now, the Lord my God shall come, and all the saints with him. Ibig sabihin, pagdating ni Jesus Christ, ay may kasama siya. Sino ang kasama niya? Ilan? Lahat ng saints. Saan ang galing mga yan? Hindi ito angels. Of course, di pwedeng wala tayong kasamang angels. Lagi na natin kasama talaga yan. But, the Lord my God shall come and all the saints with him. Ibig sabihin, Jesus Christ will not come for you. He will come with you. Amen? Darating siya, babalik siya rito, nakasama ka na. Bakit? The Lord will come as a man of war. And He is not alone. The Bible says, He's coming with all the saints with Him. So, in Revelation 19:14, tingnan natin sa verse 14. And the armies in heaven.
Tingnan mo mabuti. Pagkatapos kang manggaling sa langit, ang tawag na sa iyo ay army. Amen. Anong naging outcome pagkagaling mo sa heaven? Anong tawag sa iyo? Mga mandirigma, mga sundalo. Kasi ang relihiyon, na i-picture nila ang heaven as masyadong malambot. Di ba? Tapos sa mga alam mo yung mga picture ng ng malaking simbahan na nasa air tayo kaya hindi ko mabanggit no. Tingnan niyo yung mga picture, puro bakla. Tapos si Jesus nakaganon. Oh. Binakla nila lahat yung itsura ng mga saints. Hindi ganun ang itsura. We are the armies in heaven. Mga astig pagbalik natin. Okay? Nakita niyo? Ganun. Para nag-selfie na LGBT. Di ba? Ganun ang ginawa nila. Tapos mga hubot-hubad, mga saints, malaswa talaga yung ginawa nila sa hindi katotohanan Ngayon, anong nangyari? The armies in heaven were following him on white horses. Nakasakay tayo lahat sa white horses. Diba? Si Jesus, nasa unahan, sumusunod tayo sa kanya. Hindi yung nasa earth tayo, tapos darating si Lord. Uy, narinig na si Lord. Hindi ganun. Ayos. Having been dressed in fine linen, white and clean, in the armies of heaven, dressed in fine linen. Pero hindi ko alam kung anong kayarian o model ng damit natin. Siyempre, ang pinapakita ng iba, yung parang mahabang damit, di ba? Tapos makipag-ispadahan. Sa totoo lang, di natin alam kung anong kayarian. Mukhang ibang level yung pagka-army natin dito. Na ang dress natin ay fine linen, white and clean. Ano yan? Tingnan natin. Yung fine linen, white and clean is righteousness. Yan ang righteousness ng mga saints na susunod kay Jesus Christ pagbalik sa earth. Nasa kabayo tayo lahat. Napakaganda ng mga kabayo natin. Walang sinabi yung mga Rolls Royce. Walang sinabi yan. Okay? Now, we are dressed in fine linen because the marriage of the church and the Lamb has begun. Yan, may damit din tayo na pangkasal. Dressed in fine linen. Yung white and clean na fine linen. Tingnan natin, verse 7. Balik tayo sa verse 7. Kasi pag kinuha tayo, ano mangyayari? Merong wedding. Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb is come, and his wife, which is the church, tayo yun, had made herself ready. Amen? Made herself ready. Kaya may grace ang Diyos sa atin, kaya nasa atin ang Holy Spirit so that we can be able to make ourselves ready. Amen? Now, paano tayo maghahanda? Ngayon pa lang, nag-aaral na tayo. Kinikilala natin si Jesus Christ. Yung salita niya ay ating hinahangad na malaman. At yung salitang yon ay babago sa buhay natin with the work of the Spirit of God sa buhay natin. Verse 8, Revelation 19 verse 8. And to her, ibig sabihin to the church, was granted that she should be arrayed in fine linen. You see? Ano suot mo sa wedding day? Fine linen, clean and white. Biniligtad. Ngayon white and clean, ngayon clean and white. Pareho din yan. For the fine linen is the righteousness of the
of saints. Ang fine linen ay righteousness ng saints. Amen? Alam mo yung righteousness ng saints na yan? Kasama rito yung manifestation ng righteousness. Ngayon sa earth. Revelation 19:9. And he said unto me, right, sinabi ni Lord kay Apostle John, isulat mo, mapapalad ang mga inanyayahan sa piging ng kordero. Okay? Yung marriage supper, yan po yung piging sa kasalan dahil ikakasal na ang church sa kordero, si Jesus Christ. And he said unto me, sinabi niya sa akin, these are the true sayings of God. Ito ang mga tunay na salita ng Diyos. Then, on the second coming of Christ on earth, tandaan natin, He will not come for us. Hindi yung nasa earth ka nun. Sa second coming niya sa earth, hindi yung nasa earth ka. Okay? Kasama ka niya. He will come on earth with us because we came from heaven. Kasi galing tayo sa heaven. Naikasal na tayo dito. Ang kasalan hindi sa earth, ang kasalan sa heaven. Amen? Nakuha niyo sequence. Itong tinuturo ko sa inyo is parang overview. Pag dinitalye mo kasi ang haba nito, ilang buwan ito. Okay? Overview. And so, tayong lahat ay babaguhin at tayo ay kukunin ng Panginoon sa magitan ng alapaap at magkikita-kita tayo sa hangin, sa air. Pero gano'ng kabilis, in the twinkling of an eye, we will meet Jesus in the air bago magkaroon ng great tribulation. Ngayon, the reason, anong dahilan bakit hindi tayo part ng great tribulation on earth? Because we are not appointed to wrath, but to obtain salvation. Okay? Hindi tayo appointed sa puot. Appointed tayo para magkamit ng kaligtasan. Yan mo, 1 Thessalonians 5 verse 9. Sinabi ni Paul, for God did not appointed us to wrath. Ibig sabihin, sa puot. Hindi ka itinalaga sa puot. But to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Kaya nga siyang sasalubong sa atin eh. Siyang kukuha sa atin. Verse 10. Who died for us that whether we wake or sleep. Kita mo yung connection. Yung connection nung you are not appointed to wrath, but appointed to obtain salvation. Ang sabi rito, whether we wake or sleep. Ano ibig sabihin yan? Dito sinasabi ni Paul sa book of sa Corinto na yung mga, tsaka Panginoon sa Thessalonica, yung mga nangamatay ay bubuhayin muna. Tayo namang naabutang buhay ay babaguhin na kasama nila. At tayo ay sabay-sabay na kukunin at imimit natin si Jesus Christ sa hangin. Okay? So, and we should live together with Him. Tingnan mo, God hath not appointed us to wrath. Ano yan? Yun ang great tribulation. What the devil meant for evil, God meant it for good. Kasi mayroong ang diablo, mayroong gagawing harm sa buong mundo. Meron siyang gagawing pamumuksa sa buong mundo. At yan na nga, matagal na nagsisimula yan eh. Ba? Ginagamit nilang mga pamumuksa, mga pasimple lang. Pero ngayon, hayaga na. Magawa sila ng virus. Ilang virus na nakakaraan? Diba? Ilang milyon ang namatay sa Europe sa, ang tawag na Black Plague virus yon na na-create. At ngayon na naman. Okay? Because the devil came to steal, to kill, and to destroy. At ito na yung full implementation ng kanyang nature. Nang nature niya ay mamamatay. At ito na nga ang ginagawa. Nagsisimula na. Yung full implementation. However,
Pinermit ng Lord naman na mangyari yon. Bakit? Malalaman natin. Okay? Then we will follow Jesus Christ on His second coming on earth to rule over nations after that 7 years tribulation. Ang tribulation ay 7 years. At saka na natin hihimayin bakit nalaman natin na 7 years. Tuloy, narito yan 70 weeks. Naalala niyo si Peter nagtanong, Lord, ilang beses yung patatawarin ng kapatid? 70 times 7. Ito yun. May tinutukoy si Jesus Christ. 70 weeks are decreed about your people and your holy city. Decreed. Sino nag-decree? Ang Diyos. About your people and your holy city to finish the transgression. Bakit ipe-permit ng Diyos na yung iba maiwan sa tribulation? Sabi ay, to put an end to sin, to finish the transgression, to put an end to sin, to atone for iniquity, to bring in everlasting righteousness, to seal both vision and prophet, and to anoint a most holy place. Anong gagawin ni Lord? Lilinisin ang mga naiwan. Tapos may hiwalayan pa ron. May mga tatalikod pa. Yung mga hindi totoong Christian, tatalikod yan. Yung mga totoong Christian, kahit pa sila ay immature ngayon, dahil totoo sila, of course, nasa kanila pa rin ang Holy Spirit Kaya, they will turn fully to the Lord. Talagang magre-repent sila. Amen? The second coming of Jesus Christ on earth. Tingnan natin. Babasahin lang natin ang babasahin. Kasi, wala tayong kailangan ipaliwanag rito Diba? Nasa Bible naman lahat. Okay? Tingnan mo. Sa Revelation 19:11. And I saw heaven open. Nakita ko ang kalangitan na bukas. At narito ang puting kabayo. Meron daw nakasakay sa puting kabayo. Ang nakasakay sa puting kabayo ay isang lalaki na ang tawag sa kanya ay faithful and true. And in righteousness he will judge and make war. Si Jesus na yan. Ito na yung pagbalik, yung second coming. Nakasama niya tayo, galing sa heaven. At siya ay, sa kanyang righteousness, siya ay hahatol at siya ay makikidigma. Verse 12, ang kanyang mata ay naglalagablab na apoy. Bakit? Galit na galit si Jesus dahil sa ginawa ng China, sa ginawa ng Democrat, sa ginawa ng United Nations. Galit na galit si Jesus sa mga batas na ginawa nila, same-sex marriage, abortion, etc. Galit na galit si Jesus dahil niloloko nila ang buong mundo na meron daw global warming at kaya nagkaroon ng global warming kasi marami ng populasyon, dapat bawasan na. Kaya marami silang papatayin. Hindi totoo ang global warming. Meron talagang summer. Tingnan mo, pag taglamig, may warming ba? Wala naman Diba? Bakit pag winter, naka-double coat sila? Ibig sabihin, walang global warming. Tama, nagyeyelo pa nga Diba? Kasi niloloko nila ang buong mundo. Kaya galit na galit si Jesus. Kaya pagdating niya, ang mata niya nag-aapoy sa galit. At sa kanyang ulo ay marami mga crowns. Hindi yan coronavirus Tunay na crown na yan. And he had a name written that no man knows but he himself. Meron pangalang nakasulat sa kanya na walang nakakaalam na kung ano yon, kundi siya lamang. Okay? Verse 13. Revelation 19:13. And he was clothed with, ano yung vesture? And yung garment. Panggera yan, yung garment niya. Nakapanggera siya. Nakakita ba kayo ng lalaban sa digmaan, nakapang-graduation? Dapat nakapanggera ka rin. Amen? And his name is called the Word of God.
Ang Word of God si Jesus Christ. The Word of God. Diba? Sa John chapter 1 verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He is the Word of God. Revelation 19:14. And the armies, tayo na naman to, the armies which were in heaven, nasaan daw tayo? Wala tayo sa earth. We are in heaven. Which were in heaven, followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. Amen. So what do you think? Iba yung damit natin na pangkasal, kaya lang parehong fine linen, white and clean. At saka yung panggera, magkaiba kaya sila? Kaya lang pareho din na fine linen, white and clean. Kasi nga righteousness. Bakit dahil din based on righteousness? Kasi pagbaba natin kasama si Jesus Christ dito sa earth, dala-dala natin ang righteousness para humatol at makipagdigma. Makikipagdigma tayo. Papatayin natin ang masasama dito sa earth. Okay? Lahat ng gumawa ng kalokohan sa mga nangyayari ito, no? Papatayin natin 'yon. Revelation 19:15. Out of his mouth goes a sharp sword. Meron daw nanggagaling sa bibig niya, may lumalabas sa bibig niya na matalas na sandata, matalas na espada. At ang gagawin ng matalas na espada nang gagaling sa kanyang bibig, ibig sabihin, nag-i-speak lang siya, nagsasalita lang siya. Ang lumalabas na sa bibig niya, matatalas na sandata. Okay, isang matalas na sword. With it, he should smite the nations. Ibig sabihin, papatayin niya masasama sa mga bansa. Okay? And he shall rule them with a rod of iron. Pagkatapos na planchado na, nahatulan na yung mga masasama, paparusahan, ang iba pinatay na. Mag-ahari na si Jesus Christ. Na ang kanyang pag-ahari, sabi rito, he shall rule them with a rod of iron. Ibig sabihin, kumbaga sa atin, sa Pilipinas, ang tawag natin, kamay na bakal. Ito naman, yung tungkod na bakal. Anong gagawin sa tungkod na bakal? Ano bang ginagawa sa tungkod? Pamalo. Hindi na kahoy, bakal. Ibig sabihin, ang point dito, yung rod of iron, ibig sabihin, yung batas ng Diyos na nilalabag ng mga tao, fully implemented na sa time na yan. Ang lumabag, parurusahan. Sa loob ng 1,000 taon na pamamahala ni Jesus Christ, sa buong mundo, siya ang ating king, tayo yung kings. Kaya ang tawag sa kanya, King of Kings, tayo yung kings. He is Lord of Lords. He is the Lord ng mga lords, tayo yung lords. Because ilalagay tayo, i-assign tayo ni Jesus Christ sa mga bansa, sa mga syudad, sa mga lalawigan. I-assign tayo kasi puro righteous na ang mamamahala, pero galing sa heaven. Walang mamamahala sa lupa na hindi galing sa heaven. Lumilinaw ang Bible, no? Okay? And then sabi niya ay, he tread the winepress of the fierceness and the wrath of Almighty God. Bakit he tread the winepress? Niyurakan niya parang ang mga tao kinalaban sa dami ng kalaban natin. Para mga ubas na niyurakan ng paa. Question. Ano mas matibay? Yung talampakan mo, yung hinog na ubas. Sila para lamang kasing lambot ng hinog na ubas. At ang dugo nila kakalat sa buong mundo. Head will roll, blood will flow pagdating ni Jesus Christ sa earth. Iaayos kasi niya ang gobyerno. Lahat ng papalag, patay. Pagkatapos, kung wala ng papalag, i-set up na yung government sa buong mundo. Ang tawag, the righteous government. Amen? The 1,000 years reign of our Lord Jesus Christ. Kasama tayo. Then, Revelation 19:16, and he had on his vesture, ibig sabihin, sa kanyang robe and garment,
at nakasulat sa kanyang hita. And on his thigh a name written, King of Kings and Lord of Lords. Bakit? Kasi tapos na gera eh. Itatatag na yung kaharian. Tatawagin na siya sa buong mundo, Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Revelation 19:17. At nakita ko yung anghel na nakatayo sa araw. Di siya tinatabla ng init. Okay? And he cried with a loud voice. Sumigaw siya ng malakas na sinasabi niya, sa lahat ng mga ibon sa himpapawid na lumilipad, sa lahat ng mga ibon na lumilipad sa kalagitnaan ng kalangitan. Ang sabi niya, come and gather yourselves together. Lahat ng ibon na lumilipad, lahat inanyayahan ng anghel. Come and gather together unto the supper of the great God. Ibig sabihin, merong malaking piging, may kainan. Anong kakainin ng mga ibon na yan? Ang kakainin nila, mga bangkay. Ba't pahirapan pa natin ang sarili natin maglibing yan? Di ba? Pakain na lang natin sila. That ye may eat the flesh of kings, verse 18, and the flesh of captains, and the flesh of mighty men, yun yung the Avengers, and the flesh of horses, and of them that sit on them, and the flesh of all men, with both free and bond, both small and great. Ibig sabihin, kahit hindi makikigera, kahit takot na takot, kaya lang, matigas nga mo ka di ba? Yan. Clear sa inyo itong verse na ipapakain sa ibon ang bangkay ng mga pinatay natin pagdating ni Kristo. Okay? Makikita naman nyo, si Jesus Christ ang bumanat lahat, di ba? Yung unang pagdating niya, Savior siya. Pero pagbalik niya sa earth, ibang level, man of war. Pagkatapos ng man of war, King of Kings and Lord of Lords. Revelation 19:19. May nakita na naman si John. Buti pa si John eh. Marami siya nakikita, no? I saw the beast. Ito na yung namahala sa pagpapatatak. Yung, ang introduction nila, biometrics. Kaya sa Bible, meron tinatawag na mark of the beast. Ngayon, ito may kasalanan itong beast na ito. Okay? Beast and the kings of the earth. Sabihin, sila may hawak ng mga bansa. Sila yung mga kumokontrol ngayon. Dapat walang kagutom. Kaya nga artificial famine lang lahat yan eh. No? And their armies. Kaya naghahanda na sila ngayon. Naghahanda na sila ng mga weapon, naghahanda ng mga high-tech na mga aeroplano, mga yung mga kanyon, ba? Mga tangke, mga baril, mga nuclear weapon, inihanda lahat yan. Inihanda lahat para kay Jesus Christ. Tingnan mo yung kanilang, sorry sa term, pero napakabobo nila. Kahit i-atomic bomb mo si Lord, hindi tatablan yun. Di ba nila naiisip yun? Tingnan nyo. Ito, intentional to. And their armies gathered together to make war against Him. Gigirahin nila si Jesus that sat on the horse and against His army laban sa atin. Kaya nga na-glorified body na tayo eh. Kahit tangkahin ka pa, hindi ka tatablan, nakangiti ka lang. Diba? Pag niratrat ka ng malalaking bala, nakaganto ka lang, gumaganto ka pa. Diba? Hello? Okay? Ganon sila ka-deceive, ganon sila dinaya ni Satanas na ang kala nila, yung technology tatalab kay Jesus. At hindi rin yung tatalab sa atin. Amen? Ang tawag doon, deceive, mga nadaya. Kaya nga sinasabi na ni Jesus sa Matthew 24, huwag kayong papadaya. Kasi saksakan ng kabubuhan ng pumasok sa utak ng mga ito para barilin si Jesus. Si Jesus babarilin mo, tatablan ba yun?
Kasi ang nasa utak nila, tinaman ng una, pinako sa krus, patay. Iba yun. Ang purpose niya doon, para tayo tubusin, kaya kinuha niya ang kamatayan natin. Para tayo maligtas. Ngayon, ibang level, kaya nga resurrected body, glorified body siya. Diba? Walang kamatayan. Now, Revelation 19:20. And the beast was taken, and with him the false prophet. Alam niyo na kung nasaan ang false prophet. Kilala natin siya sa pangalan. Diba? And the beast, ito yung mga, tinan mo yung false prophet under nung beast. Alam na rin yung mga pangalan nila. Pinangalanan ko na sila, di ba? That wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast. Yung mga tumanggap ng mark of the beast, mga nadaya, and them that worship his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Mga kapatid, sila ay buhay nang ilagay sa impyerno. Talagang na-ireserba eh. Lord, patayin na ba namin yung mga false prophet? Teka. Wala nyo, ako na bahala dyan. At mo siyang buhay, ireserba nyo. May gagawin ako dyan. Yung pala, buhay sila, dadalhin sa impyerno. Amen. Kaya pagdating ni Jesus, hindi lahat papatayin. Kasi ito, ang talagang proseso nito, through the law of God, in His righteousness, He will judge. Dinaan niya ito talaga sa paglilitis. Dinaan niya sa paglilitis yan, dinala sa hukuman. Ito ang parusa mo. Para bago ilagay sa impyerno, alam na alam nila kung bakit sila nandun. Okay? Nakuha nyo? Next, verse 21. And the remnant were slain with the sword, yung mga natira ng mga pumapalag kay Lord, were slain, pinatay sa pamamagitan ng tabak. That set of him, yung tabak, kanginong tabak, kay Jesus Christ, na siya na nakaupo nakasakay sa horse, sa white horse. Which sword proceeded out of his mouth, nanggagaling sa bibig niya yung sword. At ano nangyari? Busog lahat ng mga birds in the sky. Okay? Binusog sila lahat. Busog na busog sa bangkay ng mga masasama. Okay? So actually, yung 7 years tribulation, yung mga piniling Israelites, lahat sila maliligtas. Okay, sa 7 years tribulation na yan. Sila yung manggagaling sa tribulation na nakita ni John, 144,000. Sino itong 144,000 na yun? Sila yung nanggaling sa tribulation. Kaya nga overview lang to, hindi ko maidetalye kasi mahaba. Okay? So di, ang sarap maging Kristiyano. Amen? Ayos. Kaya si Third, kahit malakas ang kita niyan sa pag-Sunday sa tricycle, sabihin, Lord, mamaya na ako papasada after ng service. Amen. So nakakuha po natin. So, purihin ang Panginoon Kristo kasi siya ang Savior natin. Amen. Hindi ang Avengers, hindi yung Beast, hindi United Nations ang Savior natin. Our Savior is the Lord Jesus Christ. Okay? So, tayo ay mag-pray. Let us pray. Father in heaven, thank you for the revelation. Salamat rin dahil ang Espiritu mo ay nakatira sa amin. At yung pong binubuksan sa amin yung mystery na dapat naming malaman dahil kami pinili mo. Salamat po dahil unti-unting pinapakita mo sa amin ang sequence of your coming upang kaming iyong mga anak, Panginoon, ay magalak sa iyong pagparito. Magalak nga po, Panginoon, sa pagkuha mo sa amin. Salamat po dahil ngayon pa lang, nilalagay mo sa amin yung joy of salvation. Na dahil sa kagalakan ng kaligtasan ito, kami patuloy na nananalangin, nagwo-worship sa iyo,
Patuloy naming inaawit ang papuri at parangal sa iyong pangalan. Patuloy kami naghahangad na makilala ka pa at malaman ang iyong mga pahayag. Kaya po kami nagbubuklat ng Biblia upang malaman namin ang iyong mga misteryo na inihahayag mo sa amin at nagiging revelation para sa amin. Father, I want you to bless the whole world. Lahat ng mga pinili mo, i-bless mo, Panginoon. Lord, ipakilala mo ang mga pahayag na ito sa lahat ng iyong mga pinili sa iba't ibang mga bansa upang maranasan nila ang kagalakang ngayon ay nararamdaman namin, nararanasan. Marami pong salamat. We praise you, Lord Jesus Christ. You're the soon coming King, the King of Kings and the Lord of Lords. And we thank you, Father, because you planned it all. Lahat ito na iplano mo at pinili mo kami, Ama, before the foundation of the world. Salamat sa iyong Spirit na nasa amin, na siyang nagtuturo sa amin ng buong katotohanan at nag-guide sa amin upang kami ay makadiscern what is evil and what is good, so that we can do good and not evil. Marami pong salamat. Thank you for your grace. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you.